Laman ng mga balita ang pangalan ni Rodrigo Duterte dahil sa kanyang walang hampay at nakamamatay na giyera kontra droga sa Pilipinas. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ngayon, gumagawa siya ng kasaysayan bilang unang dating pangulo ng isang Asyanong bansa na haharap sa International Criminal Court o ICC. Pero ano nga ba ang nangyayari sa loob ng The Hague? Hayaan ninyong ipaliwanag ko. Ang ICC ay isang pandaigdigang hukuman na itinatag upang usigin ang pinakamabigat na krimen sa mundo: genocide, crimes against humanity, war crimes, at aggression. Si Duterte ay inakusahan ng crimes against humanity, particular, murder, na may kaugnayan sa libo-libong umano'y extrajudicial killings mula 2011 hanggang 2019. Kahit na umalis ang Pilipinas sa ICC noong 2019, inaangkin pa rin ng hukuman ang karapatang mag-imbestiga sa mga krimen na nangyari noong miyembro pa ang bansa. Si Duterte ay iniimbestigahan para sa mga umano'y krimen laban sa sangkatauhan, lalo na ang pagpatay na konektado sa mga pagpatay sa Davao City noong siya ay mayor at sa buong bansa noong siya ay pangulo. Ang mga krimeng ito ay sinasabing naganap sa pagitan ng Nobyembre 1, 2011 at Marso 16, 2009, ang panahon kung kailan sakop ng jurisdiksyon ng ICC ang Pilipinas. Pinahintulutan ng pre-trial chamber ng hukuman ang muling pagbubukas ng investigasyon sa kabila ng pag-alis ng Pilipinas noong 2019 mula sa Rome Statute. Sino ang nagtutulak ng kasong ito? Ang prosekusyon. Pinangunahan ng ICC Office of the Prosecutor, ang kanilang gawain ay tipunin ang lahat ng kapani-paniwalang ebidensya, mga testimonya, dokumento, video, maging ang mga pampublikong pahayag ni Duterte. Mayroon silang hanggang Hulyo 2025 para isumite ang kanilang kumpletong listahan ng mga testigo at lahat ng ebidensya, kasama na ang anumang maaaring makatulong sa depensa ni Duterte. Sa mismong pagdinig, ilalatag ng mga prosecutor ang kanilang argumento upang kumbinsihin ang mga hukom na ituloy ang kaso sa isang ganap na paglilitis. Hindi pa ito ang paglilitis, parang hakbang pa lamang ito para malaman kung dapat ituloy. Kailangan nilang magpakita ng matibay na batayan para maniwala na ginawa nga ni Duterte ang mga krimen. Sa nalalapit na pagdinig para sa kumpirmasyon ng mga akusasyon, kailangan nilang magpakita ng matibay na batayan na si Duterte talaga ang may pananagutan. Sa kabilang banda, ang depensa. Pinamumunuan ni Salvador Medialdea, ang dating Executive Secretary ni Duterte. Ang kanilang estratehiya ay may dalawang pangunahing punto. Una, ipaglaban na wala ng karapatan ng ICC na litisin si Duterte dahil umalis na ang Pilipinas. At pangalawa, hanapan ng butas ang ebidensya ng prosekusyon at magdala ng sarili nilang mga testigo at dokumento kung kinakailangan. Kukuwestyunin din ng depensa ang mga ebidensya at maaring magpatawag ng sarili nilang mga testigo o magpresinta ng mga kontradokumento. Layunin nilang binsihin ang mga hukom na kulang ang merito o ebidensya para ituloy ang kaso. Mahalaga ang kanilang paghahanda. Kung mapapasubalian nila ang kredibilidad ng mga pangunahing materyal ng prosekusyon, mapipigilan nila ang pagpapatuloy ng paglilitis. Ang kanilang layunin ay magdulot ng sapat na pagdududa para hindi na umabot sa ganap na paglilitis ang kaso. Ngunit, hindi lamang ito tungkol sa mga abogado at hukom. May ikatlong partido, ang mga biktima. Ang mga biktima ay maaring lumahok sa pamamagitan ng mga legal na kinatawan at ibahagi kung paano sila naapektuhan ng mga umano'y krimen. Ito ay isa sa mga natatanging katatangian ng ICC kumpara sa mga lokal na hukuman. Daan-daang pamilyang Pilipino ang humiling na lumahok at pinapadali ng ICC ang mga patakaran sa ID para maisama ang mas marami hanggat maaari. Ang mga biktima ay may sarili nilang mga legal na kinatawan na maaring magsumite ng mga obserbasyon, hamunin ang mga argumento, at kung minsan ay hayaan ang mga biktima na direktang magsalita sa korte. Ang kanilang mga tinig ay tumutulong upang matiyak na hindi lamang ito isang legal na labanan. Ito ay tungkol sa mga totoong taong naghahanap ng hustisya. Ang susunod na mahalagang petsa,
Setyembre 23, 2025. Dito magdedesisyon ang mga hukom kung may sapat na batayan para ituloy ang isang ganap na paglilitis. Hulyo 1, 2025, huling araw para magsumite ang prosekusyon ng kanilang ebidensya at listahan ng mga testigo. Agosto 1, 2025, tutugon ng depensa at mga kinatawan ng biktima gamit ang sarili nilang mga isusumite. Breakpoint 5. Hindi lamang ito isang drama sa hukuman, ito ay isang pagsubok sa pandaigdigang hustisya, at ang mundo ay nanood. Napakahalaga ng pagdinig na ito. Pagkatapos nito, magdedesisyon ang mga hukom sa loob ng 60 araw kung itutuloy ang kaso sa isang ganap na paglilitis. Kung makakita sila ng sapat na ebidensya, formal na haharap si Duterte sa paglilitis sa ICC. Kung kukumpirmahin ng mga hukom ang mga akusasyon, ang kaso ay itutuloy sa paglilitis sa harap ng isang bagong panel. Sa yugtong ito, lahat ng panig, prosecution, defense at mga biktima ay maaring magdala ng mga testigo, magpakilala ng ebidensya at gumawa ng mga legal na argumento. Pampubliko ang paglilitis at kasama rito ang pagsusuri at cross-examination ng mga testigo. Maaring hilingin kay Duterte na humarap ng personal, maliban na lamang kung magbigay ng eksepsyon ang hukuman. Kung mapatunayang nagkasala, maari siyang makulong ng mahabang panahon, hanggang 30 taon o habang buhay na pagkabilanggo, depende sa bigat at epekto ng mga krimen. Ang kasong ito ay higit pa sa isang tao lamang. Ito ay isang mahalagang pagsubok sa internasyonal na hustisya. Nagpapadala rin ito ng mensahe sa ibang mga pinuno ng mundo. Ang pananagutan para sa mga paglabag sa karapatang pantao ay hindi natatapos sa kapangyarihang pampulitika. Para sa mga biktima at mga grupo ng karapatang pantao, ang mga paglilitis ay nag-aalok ng isang kislap ng hustisya. Para kay Duterte at sa kanyang mga taga-suporta, ito ay isang laban upang ipagtanggol ang kanyang pamana at hamunin ang nakikita nilang panghihimasok ng ibang bansa. Alinman dito, ang kaso ay magtatakda ng isang mahalagang precedent sa internasyonal na batas, lalo na kung paano hinahabol ang hustisya sa mga lugar na post-conflict o authoritarian. Habang naghahanda ang ICC para sa pagdinig sa kumpirmasyon ng mga akusasyon ngayong Setyembre, lahat ng mata ay nasa The Hague. Kumpirmahin kaya ng hukuman ang mga akusasyon at ituloy ang paglilitis, o magtatagumpay kaya ang depensa sa pagharang sa kaso? Patuloy naming susubaybayan ang mga kaganapan. Mag-like, subscribe, share, at mag-comment ng inyong pananaw kung makaproceed ba ito sa full trial.